belongs to you. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Good morning. So let's be seated with the wonderful presence of God. Hallelujah. So my topic today is all about persevere change. So persevere change. Mangulit tayong magbago. Amen? Mangulit tayong magbago. Tayo ay magpursiging magbago. No, it's about time to change. It's about time to ask the Lord to give us the ability to change. No? So that's why in the Bible, it said, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kaya sinabi doon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away, behold, new things have come. Behold, new things have come. So, kung inyong mababantayan, the word, if anyone is in Christ. If you can see that one, no? Have you noticed it? Anyone who is in Christ. Anyone who are in union with Christ. Everyone who are in union with Christ. All of us who are with Christ. Definitely and surely the Lord promised that He will change us. Amen? He will change us. There is a new thing will come to us. And the word new means rebirth or ibalik. The word new means is to bring you back. Bring you back to His to His own nature. Bring you back according to His image. That is the word new creator. Our original design, God created us according to His likeness. And that is the word new there. New in Christ. Who are in Christ. The definition of the word new means revert. Ibalik ka. Ibalik ka sa original mong design. When sin come in, when man sin against God, that creature changed into what? Animal. You look at this one, the word old things. The meaning of old things means archaios. And the word archaios means primeval. And the word primeval, the meaning of the word primeval means animal instinct. Have you seen that? The word animal instinct, that is the old things. When man sin against God, after man commits sin, after man rebel against God. And what happened to man? And who was the one used by the enemy to be an instrument of sin? You remember? Sino ang instrumento ng kasalanan nang pumasok sa garden? Ahas. It's an animal. It's a snake, no? That was a snake. Interpret nyo na nga dyan. Nahirapan nyo ako pag doon sa labas, para ang lakas ng loob ko mag-English. Okay. Okay, interpret nyo na. At least makikita nyo naman yan. So, makikita nyo na yung new thing na ito, na originally dinisign ng Diyos sa kanyang likeness, ang nangyari, mga kapatid, ng magkasala, itong old things na to, ito yung tinatrabaho, ito yung binabanat, ito yung ating area na mahirapan talaga tayong magbago overnight. Kasi ang tinatrabahong labanan dyan ay walang iba, kundi yung, ano po ito? Ito po yung malahayop, ito po yung mga dating masamang nagawa.
At yung masamang nagawa na yan, ang meaning niyan ay, basa, malahayop na gawain. Kaya may kita nyo po, yung malahayop na gawain na yan, yan po yung napakahirap nating baguhin. Halimbawa, yung madali bang magbago overnight, yung madali bang gumising ng umaga, mag-toothbrush ka na. Ang baho ng hininga mo. Madali ba sa umaga yon na ang gusto mo pang matulog? Kasi papasok ka na, minsan na ayaw mo nang ayaw mo nang bakit pumasok ako pati sa toothbrush? Kasi alam mo, paglilinis kaya yan, no? Sa iyong sarili. At iligpit na ang ang hayop ba nagliligpit ng higaan? Hello? Ang hayop ba nagliligpit ng higaan? O yan, mag-ayos na ng pagkain. Pag pagkain na, pag nag-ayos na, anong gagawin na naman? Iligpit na naman ang ang hayop ba ay nagliligpit ng kainan? Ay talaga namang hayop talaga. Okay ba yon? Yan po yung tinatrabaho natin araw-araw. Yan po yung ating sarili. Yan po yung isa sa area na kung saan ay yan ang gustong ibalik ng Diyos na magiging responsable tayong tao. Ibalik talaga yan, mga kapatid. Yung maayos talaga, yan yung battle natin araw-araw. Yan yung ating kinakalaban araw-araw. Kaya napakahirap po niyan dahil hindi po tayo nasanay ng ganyan. Babalik ka ng Panginoon sa original na pinapagawa sa iyo ng Panginoon para yang sa basic na basic pa lang yan ay pinapractice ka na niyan nang sa gayon, madala ka ng Panginoon sa mataas na aspeto. Madala ka ng Panginoon sa mataas na aspeto. At alam niyo po ba, yan po yung number 1 nating kalaban, animal instinct. Yan po yung malahayop na ugaling hindi natin kita. At kapag hindi natin yan naintindihan, at kung wala si Kristo sa buhay natin, yung new creature na yan, ay yan lang po ang panlaban, laban doon sa old things na yan. Yan lang po ang ating kapangyarihan laban sa old things na yan para yan ay lumipas. Para yan ay lumipas, kaya nga para, behold, new things have come. The word new things have come, another new things there. The word new, ang meaning po niyan means refresh. Ang meaning po niyan means refresh. Meaning po niyan, baguhin ang lahat. Kumbaga, pagsariwain ang lahat. New things have come. The word new things have come means refresh. The Lord must refresh us. Alam niyo po, kung inyong mababantayan, sa 2 Corinthians, the word all things, the Bible said, put off. Put off concerning your former conduct. Kung inyong mababantayan yung animal instinct na yan, yung former conduct na yan. The old man which grows corrupt according to what? According to the deceitful lust, according sa makiging makalaman, according sa pagiging makatao lang, according to the deceitful lust for our own self-pleasure. And be renewed in the spirit of your mind. Hindi lang po mind, renewed mind. Meron pong salitang spirit of your mind. Yung spirit of your mind, kailangan pong maintindihan po natin yan. Yung spirito ng ating isip. Ano po yung spirito na nasa ating isip? Minsan makitid. Minsan puro negative. Minsan di natin maintindihan ang ating sarili. Kasi dahil sa spirit na gumugulo sa'yo, yung spirit na yan of your mind, minsan galit. Minsan sama ng loob. Minsan kasakiman. Yan po yung spirit of your mind. Ano po bang dapat na spirit? Ano po ba yung word na renewed in the spirit of your mind? Ang yung spirit of your mind, ito yung spirit ni Kristo Jesus sa ating buhay. Ito po yung spirit na kung saan ay magdadala ng iyong tagumpay.
Ito po yung spirit na kung saan ay ugaling langit na kaakit-akit. Ito po yung spirit is like nothing as good as yung spirit na kung saan ay meron kayong heavenly character. That heavenly character is like character of Christ. Yan po yung kinakailangan nating ma-develop, spirit of your mind. Yan po yung gustong baguhin ng Diyos, yung spirit behind the mind. To have a mind is one thing, but your spirit, how is it? Kumusta na ang spirit mo? Kumusta na ang spirit behind? Kasi minsan yung mag-isip isang bagay, pero yung spirito sa likod ng iyong iniisip, yan ba'y espiritong nakaugnay kay Kristo Jesus? Alam niyo po ba, at the end of the day, kahit anong gawin mo sa buhay, magkapera ka, mag-ipon ka, at the end of the day, ano bang spirito meron ka para yung perang meron ka ay magamit mo ng gusto sa paraan ng Diyos? Spirit din yun. Iyon bang pera mo, ginamit mo ba para magsugal? O ginamit mo ang pera mo mamuhunan magbuo ng buhay? Tingnan niyo po, ang laki ng pagkakaiba niyan. Yung pera mo ba, ginamit mo for your own pleasure o ginamit mo for God's pleasure? Yan yung spirit behind. Yan po yung spirit. Gusto kong makita niyo yung spirit sa likod ng mga yan. Kasi yung spirit sa likod ng yan, ang nagpapaiba sa iyo sa iba. Kahit na meron kang gifts, pero yung spirit mo, para yung driving force mo na meron ka, yun po yung magtutulak sa gift para maggamit ng Diyos. Kaya sa madaling sabi, ang spirit mo pa rin ang nagdadala para yung gift ma-maximize ng Diyos. Kaya yung spirit mo napakahalaga na mapihit yan sa paraan ng Panginoon. Kaya yung spirit mo napakahalaga. Ayan bang klase ng spirit na bumubuhay o pumapatay? Kasi ano po yung pumapatay? Ang sabi ng Bible, hindi naman yung nanaksak eh. Sabi ng 1 John chapter 3, ang taong napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Sabi ng 1 John chapter 3, ang mga taong napupuot sa kanyang mga kapatid ay mamamatay tao. So ang pagpatay pala, hindi lang yung nanaksak, hindi lang po yung nanaksak ng kutsilyo o whatever o na maril, hindi lang po 'yan, kundi ang taong mamamatay tao ay walang iba kundi yung galit na galit, yung puot na puot. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka talagang mapuot. Yan pala yung bagong mamatay tao ngayon, napupuot eh. Hindi po talaga dapat mapuot eh. Dapat bumalik talaga. Kung inyong mababantayan, put on, put on the new man which was created according to God. Yun yung put on, isusuot niya. Kanina sa verse 23, put off. Ibig sabihin, hubarin. Yung sa verse 24, put on. Isuot. Pagkatapos mong mabagong buhay, pagkatapos binigyan ka ng bagong spirito ng iyong isip, ang Bible nagsasabi na ikaw ay magsuot ng bagong pagkatao. Isusuot mo ang iyong bagong pagkatao. At yung pagkatao na yon, pagkataong nakaugnay sa Diyos. Pagkatao ayon sa katuwiran ng Diyos. Pagkatao ayon sa kabanalan ng Diyos. Mga kapatid, yan ay isinusuot. You have to work it out. You have to work it out. Put it on. Hindi yan automatic. It's not just automatic na you will just change tomorrow overnight. No, no, no. You need to put on something. You need to do something. You need to do something for yourself. Nobody can help you in that area except yourself. It's a self-imposed discipline. Without you disciplining yourself, mga kapatid, ito ang matindi, yung character self-imposed discipline yan eh. Nobody can help you except yourself. Nobody can help you. If you don't help yourself, nobody will. Napapansin niyo po ba ang inyong anak kahit anong payo mo, di pa rin nagbabago? Hello?
Kasi bakit? Kung hindi isusuot ng anak mo o payagan ng anak mo ang sinasabi mo, walang magbabago sa anak mo. Maniwala kayo sa akin. Walang pwedeng magbago diyan kasi ang will natin ang will natin, yung human will implies self-control, not God's control. Implies self-control, not God's control. Kaya yung will mo na yan is a very powerful will. Alam niyo po, the greatest power that God given to man is the power of the will. And that will implies self-control. Nobody can do that to you except you choose, except you said to yourself, except you say to yourself, I need to change. I need to change and I need to renounce all these old things. Nobody can help you except yourself. O, sabi mo sa iyong katabi, tulungan mo sarili mo. Put on. Look at that, put on. You have to put it on. Suot mo yan. But before ka magsuot ng bago, put it off. Hello? Put it off. At paano ma-put off yon? Paano yung mabitawan? By the renewing in the spirit of? Renewing in the spirit of? Yung spirito na nasa loob. Spirito nasa loob. Ano po yung spirito na yon? Ito po yung lakas na nagbibigay sa'yo. Lakas ng Diyos, a strength from God to put on the new man. This is the kind of force that God will give you. The force of Christ inside you. The force of life of Christ inside you. Without that life of Christ, I am telling you, you cannot change in your own way. Hello, walang makapagbago sa iyo. Maaawa ka na lang sarili mo. 2019 na naman, nagbago na naman. Buti pa taon, nagbago. Ako di pa. Di ba sabi na Freddy Aguilar? Magbago ka. Magbago ka. Kaya nga sabi ni Freddy Aguilar, ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ikaw ang laging may kasalanan. Sino ba lagi nakikita? Ako. Kasi ikaw, ikaw at ako ay hindi kayang magbago mag-isa kung wala ang buhay nino. Kung wala ang buhay nino. Now, ngayon, bakit tayo magbabago? Yan ang dahilan. Bakit tayo magbabago? Bakit tayo kailangan mag-persevere? Kasi mga kapatid, bakit kailangan tayo mag-put on? Kasi mga kapatid, meron pong mangyayari sa buhay natin. Sabi rito, and perseverance. Romans chapter 5 verse 4, and perseverance, proven character, and proven character hope. Romans 5 po yan. And anong sabi doon? And hope does not disappoint us because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy who was given to us. The Holy Spirit was already given. The Holy Spirit was already given, who is the very person, another person of Christ inside us. Another person of God inside us. Kung inyo mababantayan, the Holy Spirit was so willing to change us, was so willing to renew us. My friend, kung inyong mababantayan, in our tribulation, produce perseverance. There is a tribulation. There is a battle. There is a battle of our life, brothers and sisters. There is a battle, because there's a battle, and battle, after that, because of that tribulation, after that, it produces perseverance. Sabi doon nga mga kapatid, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng, saan galing ang pagtsatsaga? Saan galing yan? Galing sa tribulation yan. Galing sa pagtitiis yan. Galing sa paghihirap yan. We exalt in our tribulation in Romans chapter 5 verse 1 to 3.
We exalt in our tribulation. Imagine that. In tribulation, there is what we call joy. Alam niyo po, ang Bible nagsasabi, sa tribulation natin, merong joy, merong kagalakan. Saan ka makita? Nagagalak kami sa aming mga pagtitiis. Ang Bible nagsasabi, nagagalak kami sa aming mga pagtitiis. Kaya nga tiis na tiis ka na sa taong nasa harap mo araw-araw. Pero kailangan mong magsaya, magalak kasi bakit? Napangasawa ko na to, hindi na pwedeng baguhin. Hello? Kaya mas mainam pang mamili kang magsaya. Kasi pag lumungkot ka, sabi mo sa iyong katabi, lugi ka. Amen po ba? Kasi pag lumungkot ka, lugi ka. Kaya kung babantayan nyo po, sa ating mga pagtitiis, nagbubunga ng pagtsatsaga, at ang pagtsatsaga nagbubunga ng katatagan. Kaya ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa, at ang pag-asa nagbubunga ng tagumpay. Gusto nyong magtagumpay? Sinong gusto magtagumpay? Isa diyan ay meron pong perseverance. Meron pong perseverance, at ang perseverance, ang meaning po ng perseverance, another meaning ng perseverance ay patience. Because tribulation produces patience. Sabi mo, patience. Kapag wala kang patient, bagsak mo pasyente. Hahayblarin ka lang everyday. Kaya makikita nyo po, proven character. Gusto mo magtagumpay? Ang patience, mga kapatid, ang meaning po niyan ay hopomon. Kung inyong mababantayan, the word hopomon, more or mano, means abide. The word abide means abiding is a sense of standing. Abiding is holding fast. Abiding, remaining steadfast, immovable. Mga kapatid, kung ang salita ng Diyos in John 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ask in my name and it shall be given. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin nyo na ang inyong maibigan. Ang sabi kanina, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa. Kasi ang pag-asa, galing yan sa proven character. At ang proven character galing saan? Sa perseverance. At ang perseverance galing saan? O, tribulations. O, kita mo, mayroon pala talagang tribulations. May pressure pala talaga. May problema pa rin talaga. Mayroon talagang kakaharapin. Kahit may pera ka na o wala kang pera, may problema pa rin. May asawa ka o wala, may problema din. Kung wala na raw asawa, wala na raw problema. I don't believe it. Kahit nag-iisa ka, lalong problema yan. Ay, imagine niyo daw, alam niyo po, mag-iisa ka, may problema. May kasama ka, may problema. May wala kang pera, may problema. May pera ka, may problema. Lahat may problema. Sa lahat-lahat, ang malaking problema ay ikaw talaga. Alam mo, minsan, ang problema hindi talaga Kristyanismo. Hindi kung anong mo. Pero ang malaking problema, hindi kapitalismo. Hindi rin, ewan ko ba, ang malaking problema ay ikaw pala mismo. Ang problema, ako mismo. Kaya may kita nyo po, abiding is a sense of standing, holding fast. Hawakan natin yan. Ito po yung new things have come. At yung taong nakipag-isa kay Kristo, those who are in union with Christ, you must hold it fast. You must abide in it. Stand with Him.
Hold it. Remain steadfast in Christ. Alam niyo po ba, if the Word Himself abide in you, ask in my name. Walang kabiguan sa Panginoon. Kaya yung patience na lang, patience na yan, isa yan sa grasya ng Diyos sa atin. Amen po ba? Grasya talaga yan ng Diyos sa atin, yung pagtsatsaga na yan. Kaya yung anak mo, turuan mo yan minsan, kahit hirap na hirap ang mukha niya na nakasimangot, sige lang anak. Sige lang, pag inuutusan mo yan, sige lang anak, kahit nakasimangot yan, sige lang anak. May ginising ako ng madaling araw, anak. Limpyuhan, Bisaya naman. Linisin. Alam mo, kahit yung mukha nakaganyan na talaga kasi antok na antok. Hindi ko talaga pinansin yung mukhang nakaganyan eh. Ang pinansin ko, gawin mo lang yan. Sumusunod naman eh. Gawin lang yan. Kinaumaga, nung matapos niya, sabi niya, nakangiti na siya, o ano, ang saya mo, no? Kasi may nagawa ka. Amen po ba? Alam niyo po, mga magulang, huwag kayong mahiya sa inyong anak. Kayo pang nahiyang mag-utos, kaya ako na lang. Ikaw na lang ang gagawa. No, hindi yan. Hayaan niyo makasimangot yan, basta magumagawa lang. Okay po ba yun? Hayaan yan. Kaya makikita niyo po, patience. At ang meaning ng patience, di ba, holding fast. Kaya yung conviction sa atin, yan ang dinidevelop by conviction talaga yan eh. It's a strong belief that drives you to do something, up to death. That drives you to do something up to death. Without surrender, hindi ka titigil hanggat hindi mo matatapos yan. Hindi ka titigil hanggat hindi mo yan gagawin, mga kapatid. Kasi conviction po yan. Yan ay very real sa iyong pagkatao. Kaya totoo ito, kailangan kong porsigin ito. Kailangan kong mangulit. Kailangan ko. Kasi it's a strong belief na nasa loob mo, na nasa pagkatao mo, na iyang karakter na yan ay madidevelop yan one day at a time. Madidevelop talaga yan, mga kapatid. Yung perseverance na yan, yan po yung pag-asa mo. Yung perseverance na yan, yan po yung isa sa grasya na madidevelop sa'yo, na kahit anong mangyari, di mo talaga tatantanan yan. Gusto mong magtagumpay, hindi yan puro hope, diretso. Hindi pag-asa agad yan, diretso. Meron pong proseso. Amen po ba? May proseso, mga kapatid. At yung proseso na yan, kailangan mong daanan. Kaya makikita nyo po, ang salitang proven character ay document. Na yung document na yan, yung proven character na yan, yun yung nababasa ng lahat. Sabi ng 2 Corinthians 3:2, nababasa ng lahat. Basang-basa ng lahat yan. At yan ay tinatawag na hindi yan letra na nababasa, kundi yan ay nababasa ng lahat ng tao yung buhay mo. Amen po ba? Buhay mo ang nababasa ng tao, hindi na yung nakasulat sa papel, kundi yun yung buhay na salita. Yun yung living word. Yun yung person of the word. Yan yung buhay na nilalakaran mo. Patotoo yung nilalakaran mo. Iyan yung meaning ng proven character, dokimi. Yan po ang meaning niyan sa Greek word dokimi. Proven character means document. You are a living document. You are the person of the word. Kaya kung ikaw yung person of the word, yun yung new life in Christ, yun yung pinagpupursigihan mo na kailangan mong baguhin. Kaya nga meron tayo ditong heart strength, tune, turned and tuned, and persistence. Kaya meron tayong ganyan, yung puso natin, mapihit yan. Ang puso natin, matono yan. Ang puso natin ay masana yan. At ang puso natin ay magpursigi sa purpose ng Diyos. Amen po ba? Magpursigi ka talaga dahil bakit ito ang susi ng tagumpay? Believe me. Yan ang susi ng tagumpay. At alam nyo po ba, kung gusto nyo magtagumpay, hindi naman po yung meron ka ng pera, tagumpay ka na. Ang daming may pera, ba't nabigo pa rin? Hello? Kaya hindi issue yung wala kang pera o may pera. Ang issue dito,
paano po bang naporma ang wangis ni Jesus sa buhay mo? Amen po ba doon? At yung pangalawang meaning ng salitang patience o tribulation o perseverance, ang meaning po ng patience or makrotomia. Ang sabi ng Bible, you do not become sluggish. Huwag kang babagal-bagal. Huwag ka talagang babagal-bagal. Huwag tayong tatamad-tamad. But sabi doon, imitate those who through faith and patience or makrotomia inherit the promises of God like Abraham. Kung inyo mababantayan yung mga minana nila, tinanggap nila, tinamasa nila, o minana nila, tinamasa nila ang grasya ng Diyos dahil sa kanilang pagiging patience, dahil sa kanilang pagiging mapursige, dahil sa kanilang pagpipersevere, dahil sa kanilang pagpupursige, dahil sa kanilang paniniwala, at merong nabubuo na makrotomia. Bukod sa hopomon kanina, abiding, immovable, ibig sabihin steadfast, bukod sa kaninang nabuo itong spirit na to, bukod sa nabuo ang spirit na yan, meron silang immovable, yung conviction nila napakataas. Mga kapatid, mapapansin nyo po, ang kasunod ay makrotomia. Dalawang meaning ng perseverance na ang meaning ay makrotomia. Kanina hopomon na ang ibig sabihin ay steadfast, holding steadfast. Ano pa? Immovable. And now, makrotomia. Ang makrotomia comes from the word macro or greatness inside. And the word tomia means heat or sometimes it's translated as fire. Kaya maintindihan niyo po ngayon, ang makrotomia kung i-put on together is a macrofire. Ibig sabihin, it is something burning out from your inside. Something burning out from your inside, something that you need to persevere, you need to persist, you need to develop that abiding spirit inside you. Oh, because there is a conviction, there is a strong belief that drives you up to do it up to death. Kahit anong mangyari, gagawin ko ito. Kasi alam kong magbubunga ng pag-asa ito bukas. Alam kong may magbunga dito. Alam kong aani ako, alam ko, naniniwala ko, yan yung conviction mo. Mga kapatid, kahit makulit yan, okay lang. Alam ko, naniniwala ko, may pag-asa pa rin sa makulit kong anak. Hello, yan kaya ang paniniwala lang yan ng nanay at tatay, tama? Yan kaya alam ko may pag-asa ako sa aking anak. Sa aking anak, tingin ng mga tao, wala nang pag-asa yan. No, tingin ng Diyos may pag-asa yan. Tingin ng Diyos may pag-asa yan. Tingin ng Diyos may init sa loob ng pagkatao mo. May apoy sa loob ng pagkatao mo. May makrotomia sa loob ng pagkatao mo. Kahit may pressure pa, kahit may problema pang darating, kahit may tribulation pang darating, mayroong init, may apoy sa pagkatao mo, mayroong immovable spirit sa pagkatao mo. Meron kang kakayanan, meron kang biyaya sa buhay mo, may grasya ka sa buhay mo. Yang dalawa pa lang na yan, makrotomia at hopomon, pag meron kang ganyang patience sa loob ng pagkatao mo, maniwala ka, may mga taong magbabago dahil sa may taong nagtsatsaga sa kanila. Alam mo, sabihin sa katabi mo, magtsaga ka talaga. Yan, pagtsagaan mo yan, huwag mong tantanan yan. Hallelujah. Yung asawa mong makulit, huwag mong tantanan yan. Paniwalaan mo, panalangin mo, magbabago din yan. Yung anak mo, nanay mo, tatay mo, o sino man yan sila, kasi lahat naman talaga may problema. Hello, sabi mo sa katabi mo, may problema ka ba? O, tanongin mo katabi mo, may problema ka ba? Pag sinagot kang wala, yan ang malaking problema. Pag sinagot niyang wala, yan ang malaking problema. Hallelujah. Pag sinagot niyang wala.
Kasi why? Kailangan mong mag-init. Kailangan mong something immovable. Bakit? Ito po ang malaking problema dyan. Sabi dito, ay malaking tugon dyan. Sabi rito na perseverance, proven character, and proven character hope. At yung hope does not disappoint us. Yung hope na yan ay hindi ka ipapahiya. Kasi bakit? Ang pag-ibig ng Diyos nasa atin. Kaya kung inyong mababantayan, kung ang pag-ibig ng Diyos nasa atin, galing lahat yan sa itaas, kahit na may tribulation, ang nagbubungay perseverance. Ito ang nangyayari, mga kapatid. Kung inyong mababantayan, we need patience. Why we need patience? Bakit kailangan natin ng patience? Kasi, anong sagot? There will be storms that comes our way. Sabi ni Apostle Paul, we are hard-pressed from every side. Hard-pressed, ibig sabihin, pinisikil kami every side. Kami ay talagang grabe ang labanan sa bawat area. May labanan po talaga, may battle. A lot of battle around us. Mga kapatid, doon mo maintindihan na pressure is a nature of life. Bahagi ng buhay yan. Pressure is a nature of life. The rain from above, the floods from beneath, winds from the north to south to west, we will get hard pressed from time to time. Tayo ay ano ba yung hard press na yan? Pigain. Tayo ay sisikilin. Kaliwat kanan. Taas, ibaba. Kaliwat kanan. Ang lahat ng problema darating, mga kapatid. Kaya nga kung hindi tayo magbabago ngayon, di tayo maging handa sa pagbabago, paano kung may problemang malaki? Paano pag may problemang malaki na? Anong gagawin mo na niyan? Kaya we need patience. Kailangan natin mag-persevere. Kailangan natin mangulit. Kailangan natin magpursige. Kailangan natin huwag tayong lalamya-lamya. Huwag tayong tatamad-tamad. Huwag tayong tutulog-tulog. Ay pinakita na ng Diyos sa mga tao ang halimbawa para huwag tayong tumigil. Wala kang pera, may problema. May pera ka, may problema din. Wala kang asawa, may problema din. May asawa ka, lalong may problema din. Kasi problema ka na nga, nagdagdag ka pa ng problema mo. Nakuha mo ako? Lalo na kung magkaanak ka. Tripling problema yan. Naintindihan mo ba? Ang ibig kong sabihin, meron talagang problemang darating. At ang problema, ito maganda na problema. Sinong gusto marinig ang magandang problema? Problema na nga, maganda pa. Alam mo bakit? Ito, kasi sa problema, ito ang problema kasi problema challenge us to achieve something difficult in life. Ang pressure challenge us to achieve something difficult in life. Yan po yan. Yan po yung pressure kung bakit may problema. Kasi challenge us, it challenge you to achieve something difficult in life. Alam niyo po ba, kailangan turuan natin ang ating mga anak, turuan din na ating mga sarili how to handle rejection, how to handle difficulties, how to handle problem, how to handle all this. That is why you need to persevere change.
That's the reason bakit ka magbago. That's the reason bakit ba ako magpupursige na magbago talaga. Lord, tulungan mo naman ako. Lord, bigyan mo ako ng lakas. Lord, bigyan mo ako kasi may mga difficult things. May mga kahirapang darating. Mga kapatid, bahagi ng buhay ang pressure. At ang pressure, maaaring tingin mo problema yan. Maaaring tingin mo pangit yan. Pero sa gitna ng mga pangit na yan, may binubuo at inaayos ang Diyos sa iyo. May inaayos ang Diyos sa iyo. At titiyakin ko sa iyo, pag naayos ka, pinakamayamang tao ka sa buong daigdig, isa ka sa pinakamayaman. Alam niyo po ba, kuba pa lang, may problema na yan eh. Saklay pa lang, problema na rin yan. Eh, ikaw nga, problema mo nga, tigyawat lang eh. Tigyawat lang problema mo. Tingin mo na sa buong mundo mo wasak na. Pag salamin mo pa lang, Diyos ko, ang pangit ko. Sino nagsabi sa iyong pangit ka? Yan palang sarili mo, problema mo na. Sarili mo palang problema mo na. Diyos ko, mga kapatid, nandadamay ka pa ng iba. Alam mo ba, pressure in life is also part of your life. It's a nature of your life. Mga kapatid, sino nagsasabi yung mga pressure na yan ay negative yan? Masama yan? No. Mga kapatid, kaya kailangan mong magbago, kailangan mo magpursiging magbago, it's because there is pressure. May pressure ho talaga. Boyfriend mo palang pressure mo na eh. Mag-boyfriend pa nga lang kayo. Girlfriend mo pa nga lang, pressure mo na. Mag-girlfriend mo nga pa lang nga kayo. Yung tawagan na lang, kumustahan na lang, I love you na lang, nagtatampo ka na, hindi ka lang na I love you ng umaga. Hindi mo lang nabating happy birthday, hindi mo lang nabating na ganito, o maganda ka, wala na, pangit na, sira na araw mo. Yan palang pressure na, ha? Eh, bakit ka pa nag-girlfriend? Naghahanap ka pala ng babati lang sa'yo. Okay po ba yun? Sabi mo sa iyong katabi, yari ka. Alam mo ba, kung ikaw nangangarap talaga, kasi pressure part of your life yan. Pressure is a part of your life. Pressure is a nature of your life. Kasama yan. Mga kapatid, whether you like it or not, pressure is not bad at all. Depende sa capacity mo. Pressure challenge you to achieve something difficult in life. Alam mo, mayroong gusto ka bang ma-achieve? Now, be ready for the pressure. Kung wala namang pressure, anong kahulugan naman ng buhay mo? Hello? Kulang ka pressure. No pressure. No pressure. Eh, kung wala ang pressure, anong kasunod? Yes, pleasure. Okay ba? No pressure. Yes, pleasure. Sino naniniwala sa ginhawa walang lumago? Sino naniniwala sa ginhawa lang nagbago dyan? Kasi ang ginhawa, hindi talaga tuturuan kang mabago. Turuan kang mabago in another way around. Ano yon? Turuan kang maging malaki ulo, turuan kang maging mayabang, turuan ka. Yan ang ginhawa, ang tinuturo ng ginhawa. Talaga namang meron kang tinatawag, lalo na kung self-sustaining ka, di mo na kailangan ng Diyos. Kaya minsan ayaw din ng Diyos pagyamanin bigla ang tao eh. Kasi pag pinagpala ko to, mawawala sa piling ko to. Kaya nung dahilan ba't ayaw ng Diyos magkapera ka ng napakadami? Kasi alam din ng Diyos kung saan ka mapupunta. Kaya pinipili lang din ng Diyos yung mga taong dadami ang pera nila. Sabi mo sa iyong katabi, kaya wag ka magmadali, wala ka pang ang pagbabago eh.
nagmamadali. Nagmamadali kayo umaman. Ngayon pa nga lang, binigyan ka lang ng konti. Taas, noo, kahit kanino. Ala, maliit pa lang yung pera niya na. Kala mo wala ng kapitbahay. Ito pa, ang pressure. Pressure challenge us to achieve something difficult in life. Alam niyo po ba? Kaya not all pressure is bad. Because it motivates us, no pressure, we will never rise higher. Pag walang pressure, hindi ka aangat sa buhay. Di mo kayang umangat, di mo kaya yan kasi yung pagtsatsaga, isa yan sa foundation, isa yan sa iyong foundation, isa yan sa iyong pamantayan, isa yan sa foundation, tungtungan mo yan. Yung pressure, tungtungan mo yan. Hallelujah! Kaya sabi mo sa akin, sabi mo sa iyong katabi, huwag kang ma-pressure kay pastor. Kaya babatakin kita, bibinatin kita, bubunutin kita. Batakan, banatan, bunutan, bakbakan. Kasi bakit? Pressure motivates us. No pressure, we will never rise higher. Kaya nga sa eskwelahan may test eh. May examination eh. Sunod, dito ko magtapos. Pressure challenge us to improve. That's why tribulation. Ulit, basa. 1, 2, 3, go. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin, kung gusto po natin ma-improve sa lahat ng bagay, mga anak, kung natsa-challenge ka lagi, china-challenge ka lagi, hinahamon ka lagi, binibengga ka lagi, ini-encourage ka lagi, may pressure ka lagi sa nanay at tatay mo, hindi po yan negative. Yan po ay para ma-improve ka. Amen po ba? Sa company, ma-improve ka. Kahit anong mangyari, ang mga tribulations, hindi po yan ipinahintulot ng Diyos para ikaw ay mawasak. Kundi tribulation, God allows tribulations to improve you, to give you strength to rise higher.